hirap sa COVID, yung depression, yung wala kang makausap, no? Hindi ka mapuntahan, hindi ka mayakap, no? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating facility blessing, MOA signing and formal opening ng ating Ligtas COVID Isolation Unit dito po sa Gueco Balibago Elementary School. Palakpakan naman tayo dyan. Okay, para simulan ang napaka-importanting araw po na ito, magsitayo po tayong lahat bilang pagpupugay sa ating watawat at susundan po yan ng panalangin at pagbabasbas na pangungunahan sa atin ng ating Kura Paroko, Reverend Father Francis Kiko Dizon, ang ating pambansang awit. Kapalen, Anghelenyos, impambansang lawiwi, nimbansa tamong Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ng silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisigiw, sa ganagang tutok sa simoy at sa langit mo pangaw, ay ginagang tudlat, awit sa pagkayang minamahal, ang istakak matawag mo'y tagumpay na naghihiling, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magdidinig. Lumalang araw ng warhabing pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng partay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbabasbas ng ating mga isolation units. We are gathered in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Lord be with you. Almighty God, in the plan of your providence, you do not put a limit to the accumulation of your blessing upon bodily and mental endeavors of men and women. Grant, O Lord, that this place may become a place of healing, a healing for our body, a healing for our souls, a healing for our spirit as well. Whatever problems needing solutions may be permeated by your assistance in this place, so that we may find definite decisions and solutions that will bring wholeness to all of us as your beloved children. We ask this through Christ our Lord. Amen. As we bless our isolation rooms, we pray the Our Father, Hail Mary, and Glory be. Yes. May I remove? Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Ciao.
Sindihan po natin yung ating mga candles na po. Yan. Makaroon mo. Yan, bukas palad. Hello. Buksan na po natin yung mga kwarto sa ibaba para mapasok po yun. Nakasangko lang yan. Naman namin, wala ka. Kailangan naman namin. Nitong pusong ikaw lamang ang saya sa ganda ng umaga, nangungulila sa'yo sinta. Ikaw ang aking
ang nilikha mong kaligtasan, suyang ng iyong kagandahan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, Let us pray. kapangyarihan at And kapurihan, also with you. ngayon at May the good Lord bless you and keep you in grace. May God strengthen your faith. Mapalakas sana ang inyong pananampalataya. Mapalakas sana ang inyong pag-asa at pag-ibig. Papalakas din sana ang ating kalusugan at ang ating pangangatawan. Mapalakas din sana ang ating kabuhayan. Lalo sana tayong mapalapit sa Diyos at sa mahal natin sa buhay at mailayo sa kapahamakan. Maging daan sana ang bawat isa sa atin ng kagalingan na kaloob ng Diyos para sa bawat isa. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Congratulations po dito sa ating lugar na ito, no? Thank you, thank you. Magsiupo na po tayo lahat. Ngayon po, sa papatuloy ng ating programa, tawagin po natin ang ating punong barangay, Kapitan Tony Mamak, para magbigay ng maikling pananalita. Okay, muli, magandang umaga sa inyo lahat at yes, unang-una maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa ating barangay council na palaging sumusuporta sa mga programa natin. Ang ating mga health workers, mga contact tracer, ang ating mga street sweepers. Siyempre yung ating mga panauhin ngayong umagang ito, ang ating city director ng DILG dito sa Ciudad Angeles. Andyan din pala yung ating mga kabataan, ano? Si City Director Martin Porres B. Moral, ang ating Kura Parokyo, si Among. Matagal na kami nagsama ni Among, no, nung araw sa Assumption University. Magkasama kami ni Among. Ito na si Mayor. At siyempre yung ating magiging resident doktor natin dito, si Dr. Arevalo. At
muli humihingi ako ng pasensya kay Maanukum sa principal natin. Tayo lahat, palakpakan natin ang pagdating ng ating punulungsod. Siyempre, ang ating mayor, Mayor Pogi Lasatin. Ayan, kompleto na. Sige, magsipag-upo po tayo. Luklok po. Marami nagtatanong, bakit natin ginawa ito? No? Marami ang may isa pang kumontra. Diyos ko din nandeng COVID, yung kaya katamong eskwela. Hindi nila kasi naintindihan. Kanya po tayo naglunsad ng ganitong inisyatiba dahil nakita natin ang problema. No? Naunawaan natin bakit yung COVID noong January, February ay konti lamang. Bakit pagdating ng Marso, lalo na nung panahon ng Abril, bakit biglang lumobo? Doon sa ating pag-aaral at pag-analyze, lumaki yung ating mga COVID positive dito dahil doon sa mga nakauwi na mga asymptomatic positive patient na pauwi doon sa mga bahay. No? May konting pagkukulang tayo doon dahil doon sa kautusan ng Joint DOH tsaka DILG na-create ang BERT at ang BERT dapat na impormahan para nang sa ganon ay nag-conduct tayo ng risk assessment doon sa mga vulnerable person, vulnerable population, doon sa mga pag-uwian. Hindi naman po bawal per se yung home recovery isolation. Pero kailangan merong risk assessment na kinakailangan wala yung mga vulnerable person, kagaya ng mga matatanda, yung mga person with underlying condition, mga vulnerable population, buntis, nagpapasuso, PWD. Kailangan ang bahay ay naka-isolate ang kwarto, may sarili siyang CR at properly ventilated. Kung wala lahat nun, maski na inaalaw ng DOH na magkaroon ng home recovery isolation, ay hindi po pwedeng ipauwiin yung mga asymptomatic patient. Kailangan talaga nandun sila sa isang isolation facility. At yan ay naisangguni natin sa mga pag-uusap namin ni Mayor at kaagad naman siyang nagresponde dahil nakita talaga ni Mayor. So ang ginawa ng ating city government ay nagbukas ng maraming isolation facility para doon sa mga asymptomatic na hindi na uuwi ng bahay. Dapat doon na sila sa mga isolation. Totally isolated sa pamilya at saka sa komunidad. Nasolve natin yon, biglang bumaba tayo. No? From 92 ata ang pinaka-peak natin nung May. No? April. Ngayong May, medyo bumaba tayo. Pero hindi pa tayo masaya doon dahil nakikita pa rin natin, meron pa ring home transmission. Ito na yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang mga kumpanya sa loob at labas ng Clark, uuwi ng bahay, na-expose, uuwi ng bahay. At yung mga na-expose na yan, it will take time bago natin na-identify. At nasa bahay na sila, not knowing, carrier na pala sila ng virus. So yung mga na-expose, i-schedule pa natin for swabbing. No? Pagkatapos niyang maswab, ibabalik pa uli natin ang bahay, maghihintay ng result ng swab test. At doon nakita natin, nakakaroon pa rin ng mga transmission doon. So ito na yung sasagot doon sa problema na yon. Dito sa facility na to, walang dadalhin na positibo sa COVID. Lahat yan ay nandoon sa city, no? O na sa mga isolation. Ang dadalhin lang natin dito, yung close contact ng mga nag-positive. Hindi natin sila pahihintulutang mananatili sa bahay kasama yung mga mahal sa buhay habang naghihintay pa sila na swabbing.
at resulta ng kanilang swabbing. So for the meantime, nandito sila. Pagka lumabas yung swab test nila at sila'y negative, 2 days muna, pauwiin natin after 2 days. Reintegration sa pamilya. Pag lumabas naman yung iba, positive, automatic yun, ONA for medical assessment. Kung yan ay critical, severe, or mild, kung asymptomatic, CT ang may disposition, dadalhin doon sa mga isolation facility. So yun ang magiging itsura nitong ating facility na to. At natutuwa tayo dahil nung ilatag natin kay Mayor yung plano natin, hindi ko makakalimutan yun, April 5, Mayor, nung nag-usap tayo, approve, Kap, sabi niya, pag nagawa mo yan, tutulungan kita dyan. Hindi ko makalimutan yun, tutulungan kita dyan. So ito, nagawa na natin. No? At nagpapasalamat din tayo kay Madam Ann Nucom sa DepEd. Kanya lang, yung DepEd susulatan uli natin kasi binigay lang sa atin ng DepEd hanggang May 30 lang, 19 days. 19 days, 14 days ang quarantine period. Good for one patient lang yon. So susulatan natin uli sila at may coordination na tayo. I-extend natin yon. Ano? So maraming salamat sa inyo. Yan ang magiging itsura. Itong facility na to, may pambabae, may panlalaki, may pampamilya. No? At hindi rin natin maiiwasan na yung mga may COVID-like symptom, nilagnat, inubo. Pagka gano'n na sitwasyon niya, hindi naman agad-agad madadala for swabbing. I-schedule pa. No? So yung mga yon, meron tayong special room dito para doon sa mga COVID-like symptom. Kunin natin ang bahay, dadali natin dito. Dito, magiging libre ang pagkain nila. Mula umaga, tanghalian, hapunan. Walang babayaran. Dito, meron tayong 500 Mbps speed na internet para kung may mga ma-isolate man dito na mga nagtatrabaho, work from home, mga BPO agent, call center, pwede nilang ituloy yung kanilang trabaho dito habang nasa isolation facility sila. At itutuloy-tuloy natin ito hanggang sa magupo natin yung COVID na yan. No? At hindi tayo dapat maging complacent. Hindi tayo dapat maging relax dahil medyo mababa ang ating mga nagpa-positive ngayon dito sa barangay natin, nandiyan pa yung binabantayan natin. Pag nakaabot dito yung mga nagpapa 5-6, Indian variant, yon ang isang nakakatakot na napakabilis ng transmission. Yung kanyang degree of infectious niya ay malakas at matindi. So yan ang isa pa natin binabantayan. Pero maski na hindi makapasok dito yan, wala tayong karapatang mag-relax. Itutuloy natin, babantayan natin dahil alam naman natin, ang COVID-19, ang dami na sinira. Sinira na buhay, sinira negosyo, pati buhay, patay, sinira. No? At kaya kailangan bukas ang mata natin, lagi tayong handa at palagi natin ginagawa yung tama para masugpo natin ang COVID-19. So muli, nagpapasalamat ako sa ating mga, lalo na sa ating mayor, city government, at kay Among, kay Director, at sa inyong lahat. Lagi natin tandaan, palagi natin gawin ay dahil yan ang tamang gawin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay. Ngayon po ay dadako na tayo sa paglalagda ng Memorandum of Agreement between sa City Government of Angeles at ng Barangay Balibago patungkol po sa pagbubukas ng ating ligtas COVID isolation facility. Okay? So inaanyahan po natin ang ating mayor at ang ating kapitan para lumagda ng Memorandum of Agreement at ito po ay iwi-witness ng ating DILG City Director Martin Porres B. Moral. Ayan po.
yung ating terms and condition po ng ating memorandum of agreement habang pinipirmahan po nila. Balibago Ligtas COVID Isolation Facility shall be located at Gueco Balibago Elementary School. It shall be under the direct supervision of the Rural Health Unit of Barangay Balibago. The administrator of Balibago Ligtas COVID Isolation Facility shall submit real-time daily reports to the City of Angeles through the Rural Health Physician, and the facility shall function similarly to the community quarantine facility of the City College of Angeles. Only close contacts and individuals waiting for swabbing shall be allowed and admitted to the Ligtas COVID Isolation Facility, and no positive patient shall be housed in the facility. Barangay Balibago shall be responsible for the provision of food for the individuals in the facility as well as other logistical concern. Palakpakan po natin ang Memorandum of Agreement between the City Government of Angeles and Barangay Balibago. Ayan po, naselyuhan na po ang ating COVID Isolation Facility. Ngayon naman po, syempre, pakinggan natin ang pagbati at mula po sa ating punong lungsod, Mayor Carmelo Pogi Lazatin. Maraming salamat po sa ating DILG, si Councilor Aguas, Barangay Captain Mamak, Among, Ma'am, at sa inyong lahat po, magandang umaga po. Kaya po ako na late. Nagpa-antigen muna po ako para po makasugrad tayo. Kada Lunes at Biyernes po, nagpapa-test talaga ako kasi lumalabas po ako madalas at nakikiharap po ako sa maraming tao. Gusto ko lang po na makasugurado tayong lahat na pag humarap po sa tao negative po ako. Alam niyo po itong ginawa ni Cap Mamak nung pong sinabi niya po sa akin ako po'y natuwa. Napakaganda po ng proyekto. Kung makita niyo po yung pong kwento kanina ni Cap, bigla pong tumaas yung mga COVID positive natin. Marami pong dahilan yan. Isa po dahil nagbukas po yung ekonomiya natin. Marami pong hindi taga sa atin ang pumasok, umuwi na ngayon dito. Alam niyo naman po ang barangay natin, Barangay Balibago. Yan po ang business capital at marami pong nakatira dito na transient. Yung hindi po talaga taga rito. Kaya po dumami ng dumami. Nung pumbuksan natin lahat ng mga iba-ibang facility ng mga COVID positive, lahat po ng asymptomatic, linagay po natin sa mga iba-ibang hotel dito sa syudad natin at yung NGC, at nagpatulong pa rin po tayo sa ating gobernador para ma-accommodate po yung volume natin nung araw na yon. 17 days later, from peak of 105, 110, at nag-average po tayo mahigit 40 sa araw-araw. Yung pong tatlong araw natin, 16, 21, kahapon 18. Ganun na lang po ngayon dahil po in-isolate na po natin. Ngayon po itong programa naman ni Kapitan, dito po sa barangay natin, ina-isolate po niya yung mga close contact. Yan po, ginawa po natin yan nung araw. May close contact facility po ang syudad ng Angeles. Pero kaya lang pong i-accommodate is 120. Nung pong dumami po yung nag-positive natin, 1,000 na po ang close contact natin. Hindi na po, nahirapan na po tayo. Nagulat po tayo lahat. Kaya ito pong ginagawa po ng mga barangay na to, malaking tulong po sa syudad ng Angeles. At kami po, kasama po natin ng mga council, si Vice Mayor Vega, at ang lahat po ng mga barangay captain natin dito, pinag-aaralan pa rin po natin paano po kami lahat magtutulong-tulungan. Alam niyo po, itong pandemya, wala pong libro Kung ano pong problema ngayon, kailangan po natin pag-usapan, resolbahan. Kailangan po natin ang mga ekspertong mga doktor. Hindi po ako doktor. Kaya ako po'y nakikinig sa mga doktor natin na magagaling, na napakaswerte po natin
Napakarami pong magagaling na doktor ang siyudad ng Angeles. At yan po ang tumutulong po sa atin. At yung iba po na nandito po sa Barangay Balibago at tumutulong din po. Kaya sinasabi ko po lagi, ang mga tunay na bayani natin ngayon, ang mga frontliners natin. At sa kanila po nagpapasalamat ako. At tayo naman po dito, bawat isa sa atin, pwede rin po tayong maging bayani. Paano po natin gagawin yun? Pag lumabas po tayo ng bahay natin, mag-face mask lang tayo. At mag-face shield po tayo para wag po tayong mahawa. Yung dadatnan po natin sa mga bahay natin, hindi rin po mahahawa. Magiging bayani na po tayo nun. Pwede po ba ako magpatulong sa inyong lahat na nandirito sa Barangay Balibago na ang pagsusuot po ng face mask, gawin po natin paglabas po natin ng mga tahanan natin. Kaya para po hindi na po tayo nahihirapan sa mga susunod na araw. At maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mayor. Mukhang may dala yata si Mayor ng mga Ayota electric fan. Ilang piraso po ba ito? 16. Okay, palakpakan po natin ang ating Mayor. Nagbigay po siya ng 16 na electric fan na Ayota. Ayan. Picture po, ayan. So let's break the chain of transmission through community-based management at sa ating pagtutulungan. Okay. Ngayon po sa last part ng ating program, pabatiin po natin ang ating DILG City Director Martin Porres Bumoral para po sa kanyang pagbati. Maraming salamat, Billy, sa ating bating Mayor. Mayor Pogi, sa ating konsyala JC Aguas, among sa ating punong barangay, kay sa mga ma'am sa DepEd. Sa ating lahat po, magandang umaga. Gusto ko lang ibalita na kami sumusunod dun sa sinasabi na kailangan ng bawat isa mayroong contribution. Paano natin mapiprevent yung spread ng COVID-19. In our own small way, nag-iikot kami and sa mga barangay, umatid kami ng session just to impress upon them na hindi natatapos doon sa pagbibigay ng ayuda. What is for us, yung pinaka-importante is to prevent the spread. Doon nga sa sinabi ni Mayor, ang bawat isa dapat mayroong contribution. Yung pagsusuot lang ng mga face mask, face shield, tapos yung mga social distancing, malaking bagay na po yun. Kasi wala pong mangyayari if ang bawat isa hindi tutulong o hindi magkakaroon ng contribution. Dapat talaga prevention ang mangunguna. At mabuti nga po sa ngayon, napakalaki na nung pagbaba nung mga infection as recorded daily sa city. Nandito yung aming mga contact tracers. Maganda po yung mga report nila. Tinitignan din natin kung saan nanggagaling yung mga infection, kung saan yung source of infection, at ginagawa ng tanggapan namin, ipinapadala namin sa Office of the Mayor. Para kung sakali, maging dahilan nito, if there is the need to disinfect the establishment, magkaroon ng contact tracing sa kanilang mga empleyado, mag-swab testing, if worse comes to worst, ginagawa ni Mayor, pinapasara niya yung mga establishment just to comply with the protocols being set by the city. So again, we cannot overemphasize the need na bawat isa
makisama doon sa prevention para itong COVID-19 na ito ay matapos. So sa lahat po, we challenge you na talaga po inuulit-ulit natin maski yung mga minimum health standards na isinet ng ating national government, sumunod po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat muli. Okay, ngayon naman po, alam nyo, yung COVID, isolation, no? Pero ngayon, dahil may mga blessing, tawagin po natin ang ating kapitan para siya na po ang mag-announce kung ano yung blessing natin sa araw na ito. Okay, dahil nga birthday ng ating city councilor, meron siyang riregaluhan dito sa atin. Ano? Konsyal, halika rito. Ito, ay, hindi ba ito? Ay, ito pala para sa facility. Tapos, meron siyang, isa na mag-announce. Bibigyan mo naman ako, Kap. Dito ba natin ibibigay ito? Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ating pong Mayor Carmelo Pogi Lasatin, DILG Director Moral, Among, sa ating pong mga guests, Kap Mamak, sa mga kagawad at sa lahat po ng mga barangay workers at sa lahat po ng nandito. Magandang umaga po. Bago ko po ibigay yung regalo ko po, actually, dapat po ito nung May 12 pa, kaso hindi po available nung time na yon yung pong amin na bibigyan ng regalo. Kaya sabi ni Kap Mamak, dito na lang daw po dalhin. Hindi ko naman po alam dito natin ibibigay. Nagulat ako. Pero bago po yun, gusto ko lang pong batiin ng isang congratulations sa Barangay Balibago for doing this. Para po, ito parang nakita ko po ito yung una sa lahat ng mga barangay dito sa Angeles. Sana sundan po ito ng mga barangay kasi talagang kailangan po natin i-control yung spread ng COVID and it has to start from inside the house. Kaya congratulations on the step that you guys are doing. Maraming salamat po. Nayatuloy ako bigla dito talaga. Sige po, ito po actually, naiya ako. Pero ito po kasi, nung pong May 12, nung aking pong kaarawan, lagi ko pong hinihingi regalo sa mga kaibigan ang yung maitutulong din po sa iba. So this year, humingi po ako ng tulong. Actually, isa po dito ay nahingi po rin po ng tulong sa ating mayor, kay Mayor Carmelo Pogi Lasatin. Sila po yung mga nagbigay ng mga yan. So namimili po tayo ng isa sa isang barangay at tinawagan ko po si Tito Kap. Sabi ko sa kanya, Tito Kap, sino po ba yung pwede nating bigyan dyan? Yung talagang nangangailangan lang ng konting tulong para makapag-start ulit. So kayo po yung tatawag kasi po kayo po yung namili ng ating benefactor ngayon. So lahat naman nangangailangan, di ba? Lahat. Kanya lang ang ginawa namin, kumuha kami ng mga kasamahan nating mahihirap talaga. No? Pagkatapos, binunot namin. Kami nila, Sir Billy. May nabunot na isa. Napakaswerte. Si Remedios del Mundo. Blackbird, dalika. Isa sa mga health worker natin. Barangay health worker. Ayan, sulit ang pag-duty mo sa CCA. Doon ka. Worth 10,000 pesos. Hindi namin yan pinili Binunot talaga namin yan. Marami kayo. Marami. Puro street sweeper, health worker. Ayan. Okay. Birthday mo rin pala. Pasalamat ka. Salamat po, Consilor. Sakto po, 60 na ako. No? Mayor, thank you po. Happy birthday, ate. Advance happy birthday. Ito po yung resibo ng mga bagay na binili ko na yan para makita nyo po kung magkano yung presyo. Kayo na po yung bahala magpresyo. Ate, babalikan kita after 3 months, ha? Promise. Gusto ko after 3 months, malaki na yung negosyo mo. Pwede ba yon? Yes, ma'am. Pag lumaki na yung negosyo mo after 3 months, dadagdagan ko pa yan. So, okay, magkita tayo ulit after 3 months. Kukunin ko kay Kap yung address mo tsaka yung phone number mo. Pupuntahan kita after 3 months, ha? Sige, congratulations and happy birthday po ulit. Thank you po.
Ayun po, picture po tayo kasama si Mayor. Ano po? Group pictures po. Kasama si Mayor, kasama si Father. Tapos dun sa isang unit, isang isolation unit po natin for souvenir photo. Mga council po, mga kagawad, akit po tayo dito, no? Yan, para pasama sa picture. Tapos yung duty officer, may tumawag, mayroong emergency daw dito sa hotline. Pasagot lang. Okay, salamat po. Pa-picture po tayo sa isang isolation unit dun sa taas para makita po yung sample din ni Mayor. Ano po? Sundan po natin si Mayor para souvenir photo doon sa isolation ward na na-dress up sa taas. Kagawad, samahan niyo si Mayor.